mag-answer ng inyong module, kung sino man ang makapagpapasa ng inyong module sa tamang oras, ay siya makakatanggap ng 10 puntos para sa inyong attendance. Ngayon naman ay bibigyan kayo ng mga alituntunin upang inyong sundin habang kayo ay gumagawa ng inyong module. Una, makinig sa guro. Kahit nagsasagot kayo ng iyong module sa inyong bahay, ay dapat makinig pa rin kayo sa inyong mga guro sa pamamagitan ng video ito. Pangalawa, bumasa at unawain ng maayos ang nasa inyong module. Pangatlo, sagutan ng tapat at maayos ang inyong module. At panghuli, gawin ang inyong lahat na makakaya upang kayo ay makasagot sa inyong module. Naman sa iyong pangunahing aktibidad sa unang pahina ng iyong module ay basahin ang mga salitang nasa ibaba at hanapin ito sa loob ng crossword puzzle. Isulat ang inyong sagot sa isang buong papel at bawat salita ay tutumbas ng 2 puntos. At pagkatapos ng sagutan ng crossword puzzle, ay sagutan ang mga tanong na makikita sa ibaba nito. Ito ay ang mga tanong na paano mo ilalarawan ang mga aktibidad at ano ang paraan ng iyong ginawa upang matukoy ang mga salita sa loob ng crossword puzzle. At ang pangatlo ay ano ang iyong ideya sa hinahanap ng salita, lalo-lalo na sa salita tayo-tayo. Pagkatapos ng sagutan ng iyong pangunahing aktibidad, ngayon naman ay alamin natin ang mga makikita na salita, bigyan natin itong kahulugan dahil ito ay mababasa niyo sa loob ng ating paksa ngayong hapon. Ang mga mahihirap na salita na ating matatalakay sa paksa ay ang mga salita talinhaga, paghahambing at nagpapakaya. Ang talinhaga ay isang lipon o grupo ng mga salita na may ibang kahulugan. Ito ay isang dituwirang pagbibigay ng kahulugan. Pangalawa ay ang paghahambing. Naglalayong pagtukoy ng mga pagkakaiba o pagkakatulad sa pagitan ng mga bagay. At ang panghuli naman ay ang nagpapakaya. Ito ay ang paraan ng paglalahad ng kanyang opinyon, ideya o karanasan sa pamamagitan ng pagsasalita o pagsisinta. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating paksa ngayong araw. Ang ating paksa ngayong araw ay ang tayutay. Ngayon, ano nga ba ang salitang tayutay? Ang tayutay ay isang salita o pahayag na ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Ito rin ay sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinhaga o di karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kanyang saloobin. Ano nga ba ang talinhaga? Ito ay lipong o grupo ng mga salita na may ibang kahulugan. Ibang salita ng talinhaga ay hindi karaniwang salita. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga uri ng tayutay. Ang mga uri ng tayutay, may iba't ibang mga uri ng tayutay. Ngunit ang ating tatalakayin lamang ngayon ay ang tatlo. Ito ay ang pagtutulad, pagwawangis, at pagsasatao. Ano nga ba ang pagtutulad? Ang pagtutulad ay ditiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang tulad ng, gaya ng, kawangis ng, tila, sing, magasin, at iba pa. Narito naman ang mga halimbawa ng pagtutulad. Unang halimbawa ay, gaya ng maamong tupa si June kapag napagalitan. Ang pagtutulad dito ay ang salitang ginagamit dito upang may hambing na magkaibang bagay ay ang gaya ng. Ang ibig sabihin ng gaya ng maamong tupa si June kapag napagalitan ay ikinumpira si June sa isang maamong tupa kapag siya ay napapagalitan. Isang halimbawa pa ay ikaw ay tulad ng bituin. Ang ginagamit ng salita dito ay ang salitang tulad. Ibig sabihin, ikaw ay ikinukumpara sa isang bituin. At
isa pang halimbawa ay tila yelo sa lamig ng kanyang kamay, ang kamay na ninenervyos na mang-aawit. Ang ginagamit ng salita ay ang salitang tila na ang kanyang kamay ay ikinukumpara sa isang yelo. Dahil, bagamat ito ay ang isang tao ay sumali ng isang paligsahan at ikinumpara ang kanyang kamay sa isang yelo dahil siya ay ninenervyos. At ang pangalawang uri ng tayutay na ating tatalakayin ay ang pagwawangis. Ano nga ba ang pagwawangis? Ito ay nagpapahayag ng paghahambing na nakalap sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ang pagwawangis ay katulad lamang ng salitang pagtutulad. Ngunit, sa pagwawangis, hindi ito gumagamit ng mga salitang tulad ng gaya ng kawangis ng tila, sing, magasin at iba pa. Sa pagwawangis, nagkukumpara pa rin siya ng dalawang bagay, ngunit hindi na gumagamit ng kalitong mga salita. Halimbawa ng pagwawangis ay ang ahas siya sa grupong iyan. Ang isang tao ay kinukumpara sa isang ahas sa kanyang grupo. Ang pangalawa naman ay siya ay langit na di kayang abutin ni Numan. Ikinukumpara ang isang tao sa isang langit, baga ay para itong sinasabi na kapag ang isang lalaki ay naliligaw sa isang babae na hindi niya ito kayang pasagutin ng oo, kaya kinukumpara niya ito sa isang langit na hindi niya kayang abutin. Ang isa pang halimbawa ng pagwawangis ay ikaw ay bulaklak ng sunflower. Ikaw ay kinukumpara ng isang bulaklak na sunflower, baka siguro ikaw ay isang masiyahin na tao o masiglang tao. Ang pangatlong uri ng tayutay naman ay ang pagsasatao. Sa pagsasatao, ginagamit ito upang bigyang buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pangtao, talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga salitang nagsasaad ng kilos tulad ng paniwak. Halimbawa, hinalikan ako ng malamig na hangin sa pisngi. Sa halimbawa ito, ang malamig na hangin ay binibigyang katangian ng pangtao na siya ang hinalikan. Hindi ba ang hangin hindi naman talaga humahalik? Kaya, dito na papasok ang pagsasatao. Ang lahat na bagay na walang buhay ay binibigyan buhay ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga katangiang pantao na siya ang kanilang talino, gawi, at kilos. Kaya ang bagay na walang buhay sa halimbawa ito ay ang malamig na hangin. At ang katangiang ginamit ng pantao ay hinalikan. Pangalawang halimbawa ay ang mga bituin sa langit ay umikindat sa akin. Ang mga bagay na walang buhay dito ay ang bituin sa langit. At ang katangiang pantao naman na ginagamit ay ang kumikindat. Kasi sa totoong buhay, hindi naman talaga kumikindat ang mga bituin. Panghuling halimbawa ay nahiya ang buwan at nagtago sa ulan. Ang bagay na walang buhay dito ay ang buwan at ang katangiang pantao na siyang ginagamit sa halimbawang ito ay ang nahihiya. Kasi ang buwan naman talaga ay hindi naman talaga nahihiya kasi wala itong buhay. Kung mas maintindihan ninyo kung ano ang tayutay, makikita ninyo sa ikatlong pahina ng inyong module ang isang maikling kwento na pinamagatang si Nena. Sa bahagi ito ay babasahin ninyo ang maikling kwento at sasagutan nyo ang tanong na nasa ibaba. At bawat tanong ay may katumbas na 5 punto. So, babasahin muna natin ang kwento ni Nena.
Si Nena ay sumali sa isang paligsahan bilang isang mananayaw. Sa araw ng paligsahan, ang kanyang kamay ay tila yelo sa lamig dahil sa nervyos. Pakiramdam niya ay niyayakap siya ng malamig na hangin. Ngunit, nang makita niya ang kanyang ina na todo suporta sa kanya, ang kanyang nervyos ay nawala na parang bula. Naisip ni Nena na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang ang puso ng ina ay sumaya. Pagkatapos unawain at basahin ang kwento, ay sasagutan niyo ang 3 tanong na nasa pahinang 4 o sa pang-4 na pahina. Ito ay ang mga tanong na isulat ang pangungusap na may tayutay o halimbawa ng uri ng tayutay sa kwento at tukuyin kung anong uri ng tayutay ito. Pangalawa, ano at ilan ang mga uri ng tayutay na nahanap nyo sa kwentong si Nena. Pangatlo, sa iyong palagay, ano kaya ang naging tulong ng salitang tayutay o mga uri ng tayutay sa nabasang kwento? Ngayon, upang malaman natin kung mayroon kayong natutunan sa paksa na ating tinalakay, sa ika-4 na pahina ng inyong module, sagutin ang mga tanong sa pagyamanin na bahagi at isulat sa isang buong papel. Bawat tanong may katumbas sa 2 puntos. Unang tanong, ano ang tayutay? Pangalawang tanong, ano ang 3 uri ng tayutay na ating tinalakay? Ikatlo, magbigay ng iyong sariling halimbawa ng pagtutulad. Pang-4, magbigay ng iyong sariling halimbawa ng pagwawangis. At panghuli, magbigay ng iyong sariling halimbawa ng pagsasatao. Ang bahagi nito ay may katumbas na 10 puntos. Sa 5 pahina, basahin ang mga sumusunod na tanong sa isang buong papel at isulat ang titik ng tamang sagot. Ang bahagi nito ay may katumbas na 10 puntos. Yung takdang aralin, sa isang buong papel, gumawa ng sariling maikling kwento o tulanan na may mga halimbawa na uri ng tayutay ng ating tinalakay. Bumase sa rubric kung paano ito bibigyan ng puntos. Ang inyong takdang aralin ay may katumbas sa 30 puntos. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat at magandang hapon.